Okay, long time no see. Mag-update lang tayo sa BTC, SPX, stock market kumbaga. Hindi siya ganun ka ano, hindi siya ganun ka TA, more like may napapansin lang akong medyo importante. Sa tingin ko actually hindi siya medyo lang no. Sa tingin ko napaka-importante na ito. Um, yung TA natin most likely sa long term lang at yung pag-uusapan natin and parang some sort of confirmation sa napapansin ko ng last time pa kung bakit medyo parang dapat dapat magdadump pero nagpapump pa rin, bakit kaya, no? So medyo mapag-uusapan natin yung galaw mostly ni ano ni SPX. Si BTC hindi masyado kasi susunod lang to kay SPX o kaya ano sa stock market. So mabilis lang na ano na update sa long term. Kasi ang habol ko dito long term na lang muna. Kasi itong move na to, hindi ko gusto tong move na to. Feeling ko ang move na to is sapilitan. At sa tingin ko pwedeng ma-reinforce yung idea na sapilitan na yon sa pag-uusapan natin mamaya. Okay? So, mabilis lang. Hindi pa naman confirmed bear market ang BTC. Pero meron tayong malalaking signs na nagbe-bear market si BTC. Signs na nagbe-bear market, hindi pa confirmed. So, ang confirmation madalas itong break nitong previous low, no? Pero isa sa mga signs din na medyo malaking sign na nagkakaroon tayo ng potential bear market kapag nabe-break niya yung previous high, which is na nangyari na. Okay. So, na-break niya, nagkakaroon tayo ng mga ascending channels, which is madalas kapag nakakita tayo ng ascending channels, actually, para siyang reverse flag, kumbaga. Reverse flag. Ganun din dito, no? Last 5 years ago. Shit, 2026 na, no? Last 5 years ago. Na magkakaroon tayo ng isang malaking push to the downside. Hindi pa niya binibreak to. Nagko-coil up siya, no? Para sa ascending channel. Tsaka niya binrake. Nung na-break, doon natin palang na-confirm okay bear market na. At sunod-sunod siyang bumagsak. So, ganun din dito yan. Kapag ito na-break to, confirm na may bear market tayo. At potentially, magkaroon tayo ng sunod-sunod na pagbagsak. At doon natin makikita yung mga targets ng fibs natin. Ito, most likely, kasi meron din tayo support dito. Yan. Di natin sure kung anong wave to, no? Kung fifth wave ba to o first wave ba to, no? Kasi meron tayong pupunta tayo ng weekly saglit. Weekly, tanggalin muna natin si fibs. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dito. Or baka 1, 2, 3, 4 kasi hindi niya na break to or hindi niya na overlap. Tapos possible na 5 pa rin to. So, hindi natin sure nakalog scale ba tayo? Nakalog naman. So, ngayon, ang abang natin, importante yung count dito kung 1 ba to o 5 ba to. Kasi, balik tayo sa daily. Kasi pwede tayo magkamali dito sa fibs na to kung in case ang fibs niya pala ay ganito, no? Kulang pala yung space ko, no? Ay, sakto lang pala. Medyo elongated 5 pala to pagka ganun, no? Possible kaya yan, hindi ko sure, pero maiksi yung 1, 2, saktong mahaba-haba ang number 3, medyo mahaba tong 4 na to, at sobrang haba naman ng 5 na to. So medyo yung probability na ganito yung fibs nito medyo mababa. At madalas ang balikan niya. So ano lang to, no? Pang sabi lang kung may possibility ba to. Tingnan natin yung mga possibility, no? So most likely ang target nito around ito, isa dito, at most likely isa dito. Yan, 0.5. Pero sa tingin ko malabo mangyari. At
May possibility din dito kahit pwedeng mangyari yan, pero masasabi ko napakababa ng probability nito. Actually, ito medyo tumataas yung probability nito. Ito medyo mataas din yung probability. Pero itong 20k tsaka itong 12k mababa yung probability niyan sa tingin ko. Madalas sa target ng Fibs 0.5 kapag nagre-retrace. So dapat dito, no? So ibig sabihin may chance na mali itong Fibs na ganito. Kung 1, 2, 3, 4, 5 waves to, medyo kakaiba yon. So most likely ang chances na 5 waves, 5th wave to medyo mababa. So pwede natin ma-expect first wave to. At ang target niya 0.5 hanggang 0.618. So doon tayo mapapasok sa kung bakit ko sinabi yung 30k area ay mataas yung chance. Possible na mangyari to 1, 2, isang malaking 3, 4 at 5, ganyan. Possible. Mali pala, no? ABC lang pala to, no? A. So, actually, di ko pa alam kung ano to, no? Kung anong baka 1, 2, 3, 4, 5 nga to. Tapos ABC, recovery. Tapos 1, 2, 3, 4, 5 na naman, no? So, ABC correction. Pero hindi ko sure kung ganun mangyayari, kasi sa sinasabi nga natin kanina or sa yung gusto kong pag-usapan actually ngayon, si SPX at yung stocks na nagpo-push up ng prices ng stock market or pati rin kay BTC siguro. Kaya siguro sa tingin ko nung last year hindi ko gusto tong move na to, no? Kasi dapat parang pagod na yung market kasi maraming problema sa economy. Pero merong rising na tipong nagdadala ng stocks ng market ngayon na napag-uusapan ng maraming beses, pero ngayon pa lang natin nararamdaman yung effect ng prices niya. So punta tayo na SPX. Sa SPX, no, ito pa rin yung drawing ko nung ng months ago pa, siguro mga 3 to 4 months na ata to, no? 3 to 4 months na drawing ko na ata to, no, October. Baka 3 months, no? October ko pa na drawing ata to. O baka September pa. Kasi meron tayong importante kailangang pag-usapan, at dito ata nakita siya, no, yung news na yun. Check natin. Eto, no? AI stocks, no? Na nagpa-pump sa SPX up until 7k, no? Up until 7k. So, meron akong mga pruweba nito na kasi di ko rin kabisado yung mga AI stocks, no? Pero may mga tropa rin kasi ako, no, na kunwari nagtatrabaho sa Microsoft, kunwari na lay off na pala, at di ko rin alam na na ang tagal na pala nila na lay off. So for example, yung tropa ko na nasa US, nagtatrabaho dati sa Microsoft pero na lay off. Pag sinabi natin lay off, hindi siya yung tipong na-fire kasi may ginawang masama or ganito, ganyan. Nagbabawas lang ng mga workers, okay? Ang company. Kasi ang reason kung bakit nagbabawas ang workers ang company, maraming reason, pero isa sa mga reason nila kasi magi-invest sa AI, okay? So ang rason ng pag-invest nila sa AI para mapalitan yung mga workers ng yung mga tipong hindi kailangan masyado maraming tao at mapapalitan ng AI para mas cheap ang bayarin nila, kumbaga. So madalas sa yun, sa entry levels. Pero yung tropa ko hindi entry level, siya medyo parang high type of engineer, na tech engineer. So pati rin pala ibang high tech engineer daw, sabi niya na lay off din, no? pero mostly mga entry level lang nawala, okay? So pwede natin ma-expect rin baka in the future masaklap to, no? Baka yung mga
trabaho natin mabawas-bawasan, or yung mga nagtatrabaho na possibly ma-replace ng AI ay baka mabawasan, no? Napakapangit nun. Actually, sa Pilipinas no, mahirap na mahirap yung kasi malakas ang trabaho natin sa ano no, sa mga BPO, mga ganun, mga gig work, kumbaga, na tipong sabihin natin, ano ba tawag dito, yung taga-type ng yung ng recording kunwari, ano ba tawag doon? Nakalimutan ko na, parang scripter ba ang tawag doon? O kaya ano pa ba? Sa BPO na may nakita akong video na about sa ano no, sa AI voice na medyo nag-a-advance na pwedeng mapalitan ng ang customer service ng AI, kumbaga, which is malaking dagdag sa GDP ang ano no, ang BPO sa Pilipinas. Huge chunk 'yon ng Pilipinas kasi most likely kunwari no, kasi ang BPO actually mas mahal lang ano ang salary ng BPO entry level ng actual grad student, no? Starting nila 30k. Ako nag-BPO dati. Starting ko around mga 30k ang starting ko, nakalimutan ko na kung magkano eh. Tapos yung mga tropa ko na kaklase ko dati na graduate na magtatrabaho sa sa pinag-aralan nila mga 20k lang, no? Napakasaklap. Kasi sa BPO ang salary galing sa West, no? Ang trabaho ng mga tao na nag-graduate na nagtatrabaho sa Pilipinas, Pilipinas ang nagpapasahod sa kanila, no? Philippine companies, kumbaga. So yung bayad di gano'ng kalakihan kumpara sa Western na salary, no? So anyway, gusto ko lang i-point out, pag yun nga nagharoon tayo ng problema sa yung mawalan ng maraming trabaho ang mga tao sa AI, no? So hindi ko pa sure kung anong mangyayari doon, paano makaka-affect yun sa stock market, kasi pwedeng maglipad ng lipad si stock market, si AI stocks, no? Pwedeng lipad ng lipad yan. Pero at the same time, mayroon siyang negative effect na mawalan ng trabaho ang mga tao. So dun sa tingin ko, no, yung last year pa na parang dapat maraming nawawalan ng trabaho. Pero for some reason, umaangat pa rin ng medyo parang choppy na siya, no? Medyo choppy kasi sa tingin ko hindi na siya yung tipong hindi na siya yung tipong lahat ng stocks umaangat or lahat ng coins umaangat. Certain coins at stock lang na umaangat ang nakikita ko, no? At makikita natin yun sa overall ni SPX, no, na choppy na. Meron tayong mga malalaking dump na mabibilis, tapos biglang aangat na mabibilis, no? So isa pang pruweba na na kung bakit dinadala ni AI stocks ang market ngayon, itong PC ko, actually itong PC ko, no? So bumili ako ng PC last year ng August 2025. Napakamura niya. Actually hindi mura to kasi medyo high end na for work na PC to. Di rin to perfectly tama. For example, itong nasa na yun, itong motherboard ko malito, pero same price lang to. Hindi ko na kasi matandaan kung anong tawag sa motherboard ko. Siguro nasa resibo ko pa ata yun. Pero anyway, ito rin itong GPU ko, hindi rin to yung GPU ko. Alam ko 34k yung o 35k ata yung GPU ko at 5070 pa yun. So dapat mas mahal pa ng todo pa yun. So tingin ko mga 45k ata ang 5070. Pero since nabili ko ng mura, 35k ata, ito na lang ginamit ko, no? 5060 Ti. Pero ang point ko, nabili ko yung PC ko ng around 128k. 128k, no? Pero may mapapansin kayo, kung may alam kayo sa mga PC,
Etong RAM at ang nasaan na yung storage ito, actually dapat mura lang to. Etong 64 GB na na RAM ko, which is ito yun, ito yung RAM ko ngayon. Nabili ko lang to ng around 13k 14k last year. Ngayon tignan yung presyo, 45k. Tapos swerte ko rin na bumili ako ng dalawang high-end din tong dalawang to na SSD na storage, NVMe ng dalawa. Isang 1TB, isang 2TB. Kasi medyo yung trabaho kasi mabigat sa sa RAM. Mabigat sa RAM, mabigat sa storage, at mabigat sa CPU, sa processor. Yan. Nabili ko lang tong storage na dalawang to, 1TB ng 6K. Ngayon, 18K na, times 3. Ito yung binili ko tong RAM ko dati, mga 13K, 14K ata to, times 3. No? Roughly times 3. Yung etong 2TB na to, 10K to, naging 32K na, no? Almost lagpas times 3 rin. So anong presyo na niya? Yung 128K ko na setup na build ng PC build, 189K na, or basically 190K. So quick math, actually 50% hike yun. 50% hike ng presyo. So bakit ang RAM at ang storage nagmamahal? So ang AI kasi, para tumalino ang AI, so kasi kailangan mo i-program ang AI, kailangan niya ng source of information. Saan niya kukunin yung source of information? Sa mga tao. Okay? Pero kulang ang isang tao. Kailangan niya ng napakaraming tao para matrain yung AI. Saan mapupunta yung lahat ng information na yun? Sa storage, sa memory, which is RAM at storage. Okay? So, mako-confirm ko rin yan kasi ang tropa ko na nagtatrabaho sa Microsoft dati, maraming alam sa computer yun. At basically, yun din ang sagot niya sa tanong kung bakit napakamahal ng storage at RAM. Kasi kailangan mo ng napakaraming memory at basically storage para ma-store yung information na gagamitin ng AI para matrain siya. At kaya yun, napakamahal ng RAM at ng storage. So ang RAM temporary memory to basically, at ang storage yung permanent memory ng PC mo, kumbaga, no? Kung may alam kayo sa kung may alam kayo sa RAM at storage, ay malalaman niyo kung ano yung sinasabi ko, na temporary yung RAM. Sa storage, itong mga hard drive, permanent kasi nire-write nila yung memory. Ito temporary at mabubura lang agad tong RAM. Pero yun nga, so ang point ko, mapapansin natin na sa prices ng mga equipments or parts ng PC, kung alin ang importante ngayong season, kung ano man merong itong year na to, since last year siguro, kasi medyo recent lang to, no? Nag-start siya around December ata o January lang, na biglang times 3 yung presyo nito mga to. Ito last mga ilang weeks ago to, times 1.5 lang tong storage. Etong RAM times 3 na. Ngayon times 3 na rin ng storage ng napaka-iksing oras. Ilang weeks lang. Hindi pa 1 month. Okay? Pwede natin ma-expect umangat-angat pa to, itong mga presyo na to, no? At mahirap bumili ng PC din. Sa tingin ko, kung bibili kayong PC, hintayin nyo na mag-burst yung bubble ng AI. Pero di natin alam kung hanggang kailan. Kaya yung TA hindi natin medyo mapagkakatiwalaan sa ngayon, masasabi ko.
Kasi yun nga, maraming companies na nag-i-invest sa AI. Okay? Maraming companies ang nag-i-invest sa AI at ayun nga, out of stock ang mga RAMs at storages. Okay? So, mapapansin natin yan sa slowing down ng pag-angat nito. Pero umaangat pa rin siya. Pero at the same time, walang trabaho mga tao. At medyo marami ang naghihirap, no? Pero umaangat pa rin. Kasi binubuhat siya ng AI ngayon. Okay? Problema dito, hindi ko alam kung paano affect ang AI or anong maging result ng AI. Kung ang AI ba ay magiging super successful or maraming tao ang mababad trip sa AI kasi damaging siya sa human population, kumbaga. Kasi wala kang trabaho, paano ka makakuha ng trabaho kung ang mga available na trabaho tinatrabaho ng AI, no? Paano ka magsusurvive? Ayun ang pinakatanong. Fortunately, yung trabaho ko, meron ng mga AI ang field ng trabaho ko. Pero importante kasi yung branding, kumbaga. Importante yung branding, importante yung human connection dun sa line of work ko. Kasi ang work ko kasi about music. So, kapag merong ng parang marami na kasing AI na music, mga kanta, AI na kanta. Actually, top 3 siya ang mga AI na songs sa Spotify. Pero wala siyang human connection, kumbaga. Kasi gusto ng mga tao ng kunwari, gusto nila makita yung idol nila, o kaya gusto nila makita yung kung sino yung gumawa ng kanta or sino yung kumakanta. Pero sa AI kasi hindi mo masasabi kasi walang tao, kumbaga, walang tao na kumakanta. Most likely yung gumawa ng kanta yung yung nagtatago lang sa behind the computer lang na gumagamit ng AI. So medyo medyo safe yung trabaho ko sa AI. Pero yung the rest na walang human connection, so yung BPO kunwari, no, pwede pang masalba yun. kahit meron pang AI na nakakasagot na ng mga calls, kumbaga. Pero the rest ng mga pwedeng ma-automate ng AI lang na tinatrabaho ng mga tao, medyo mas delikado kapag wala siyang human connection. So ay lang yung problema doon. Kunwari ano nga ba, transcripting, kumbaga, walang human connection, makikinig ka lang sa kung ano sinasabi ng tao doon sa video, tapos sa type mo kung ano sinasabi niya. Kunwari madali lang yon mabasa ng AI, kumbaga, kasi nga subtitle pa nga lang, nababasa na yung kung ano sinasabi ng tao, no? So ayun lang yun yung napansin ko. Actually ito pa pala, si gold at si silver. Okay? So last time, no, nasabi ko sa inyo sa last video pa tayo, last 2 videos ba, pero medyo months ago na yun, na kung gusto nyo bumili kay silver, maraming oras para bumili. Siguro dito ako nag-update, no? Dito ako nag-update at nasa na siya. Sabi na, start tayo dito sa ilalim, 130% na, no? So merong importanteng sign si gold tsaka silver na madalas indicator tong gold at silver kapag nagpa-pump ng recession or upcoming recession, no? Kasi bakit mo itatago yung pera mo sa gold at silver kung safe sa dollar, no? Pero parang hindi safe sa dollar. Bakit kaya? Isa pang rason, no, na parang hindi safe si dollar. USD PHP,
Pwede ba to? Punta tayo ng weekly. So, since kailan ba start nito? Nung di pa ata kayo pinapanganak. Ako pinanganak ako around dito sa mga area to. Yan. Pero siguro sa mga ibang tao na di pa sila pinapanganak, makikita nyo na nag-i-stay ang PHP price ng ng ATH lagi, which is napaka-weirdo nun. Napaka-weirdo na bakit ngayong mga taon lang, ngayong mga years lang nagkaroon ng ATH, no? Nung 2002 or 2003, alam ko sa area na to may, tama ba, meron bang recession doon? 2008 yung recession eh. Ito, meron tayo sa 2008. Ito, nakalimutan ko. Parang bandang 2000 up until 2003 yun eh. 2004 pa to, no? So, 2000s. Tama pala. 2000s, no? So, nung 2000s, umaangat or basically, humihina si peso versus kay US dollar. Pero at the same time, humihina rin si US dollar. Mas mabilis lang talaga si peso humina kapag pag may paparating na recession. Okay? So, 2000s. Ito yung unang recession up until umabot tayo ng 2007-2008 na recession din. Paangat ng paangat. Dito ata parang natapos yung recession, no? Tapos ito, di ko sure kung ano to, pero parang ano tawag dito? Parang after effect ng recession ata to. Pero di ko sure, pero makita natin humihina na, no, yung pag-angat hanggang sa bumagsak na. Pero balik tayo sa around ng 2007 hanggang 2008, which is ang tawag ata dito, the Great Depression. Nagpump si USD versus peso, no? So ito, sa tingin ko itong mga area na to, no, noong 2021, na medyo na-feel ako na dapat bumabagsak tayo, pero hindi pa rin bumabagsak ng matindi, no? Kasi ito yung area na nagbo-boom si AI. Nag-start naging popular si AI mga bandang 2019. Up until hanggang ngayon. No, hanggang ngayon. So around 2019, no? So pump siya ng pump, no? At first time to ATH tong itong area na to. So minsan lang mangyari yan. Actually, ngayon lang nangyari yan na sobrang hina ni peso. At madalas nangyayari na humihina si peso. So ano to, no? Lakas ni US dollar versus kay peso to. Kapag mataas yung pump, malakas si US dollar versus kay peso. At doon natin madalas nakikita yung mga recession. Okay? So gusto ko lang kayo i-point out na etong si silver, etong si gold na nagsisipag-pump, indication ng may paparating na recession. Hindi lang mai-push si recession or ma-confirm si recession kasi meron pa tayong malaking bubble ngayon. Yung AI bubble, no? Na kung ano bang mangyayari sa stock market after mawala ang hype sa AI bubble. At kasi nga maraming huge companies, mga mga tipong mas malaki pa sa whales ang nag-i-invest sa AI. Okay? So gusto ko lang kayo mag-ingat, no, na kung sa tingin nyo bull market pa rin, na tipong malakas ang market. Sa tingin ko mahina yung market na to, no? Mahina tong kung bull market man to. Actually, mukha siyang bull market, no? Pero itong bull market na to sa tingin ko napakahina. Wala kayong makikitang altcoins na nagsisiliparan. Ito si Sonic or si Phantom,
nakabalik na siya doon sa target ko 0.06, pero parang kulang pa to, baka mag 0.03 pa to, kasi masyado pang malayo yung pwedeng bagsak ni BTC. Si Ethereum, ano ba nangyari? Hindi rin naman nakapag ATH si Ethereum ba? Noong 2021 pa siya, no? 2021 pa siya yung last ATH niya. Ito, parang wala pa rin galaw, no? So, di ko na i-check yung iba na coins, na altcoins na mas maliit pa kay Ethereum, kasi most likely nasa ilalim lang sila ng ATH nila, no? Tingnan natin si Total 3 saglit. Except si Ethereum, sa ano lang siya, ilalim lang ng ATH, no? At hindi rin siya nagkaroon ng malaking pump na lagpas. Most likely itong angat na to affected lang ng mga bagong coins, no? So ayun lang siguro yung update natin. Gusto ko lang kayo maging aware na hindi hindi focus natin yung yung TA ngayon. Medyo focus natin yung rason kung bakit ayaw pa rin bumagsak ng prices. At sa tingin ko nahanap na natin yung sagot kung bakit feeling ko mahina, pero bakit parang ang lakas pa rin, no? Kasi dinadala siya last time ng Nvidia, yung stock market, ng mga tech stocks, dinadala siya last time ng tech stocks. Pero hindi ko kasi alam kung ano ang mga AI stocks, no? Pero naririnig ko na sa mga tropa ko na nag-i-invest sila sa AI stocks, or di exactly sa AI stocks, more like sa mismong AI, para bago yung workforce nila na magiging hybrid AI, hybrid mga tao, no? Pero syempre mas onti yung tao compared sa dati. Okay, so ayun lang gusto ko i-update. Ingat sa trades, kung magte-trade ban kayo. Para sa akin, wala akong trade dito kasi kalaban natin AI, at di natin yung galaw ng AI talaga yung kalaban natin sa ngayon. Hindi natin masasabi kung bigla na lang babagsak o bigla na lang aangat. Mahirap yun, no? Kasi ang TA ko hindi pa siya nagana ng maayos in the long term. Nagagana naman, pero hindi siya yung tipong mataas na probability. Kasi yun nga, merong nagbubuhat behind the scenes, kumbaga, no, para sa bull market. So summary lang, bull market pa rin, pero hindi ko ma-expect na magtatagal to. Hanggat hindi niya nabi-break to, breakdown, bull market pa rin ang tawag dito. Pero hindi ko naasahan, personal opinion ko lang, hindi ko naasahan na maaangat pa si BTC. Pwede kung sabihin natin napaka-useful ni AI, pero nga, no, tandaan natin si AI kinukuha na ng trabaho ng mga tao, at marami ding galit sa AI, no, lalo na yung mga creative people, mga creative na workers din, maraming galit sa AI. So hindi natin sure kung paano ipupush ng mga huge companies ang AI sa mga mukha ng consumers na galit sa AI, no? Dahil nga yun kasi maraming types of stealing ang nangyayari doon. Yung kunwari, meron kang art, pwede lang kopyahin ng AI, i-mishmash, kopyahin lang yung homework mo, re-edit ng onte, meron na siyang bagong art, no? Sa yung effort na ginawa ng artist, nakaka-dismay, nakaka-bad trip yung ganon. Kinopyahan lang ang homework mo, no? Kumbaga, ganon din sa sa technical na trabaho, na nag-practice ka, nag-graduate ka, nagbayad ka ng pera sa dugot pawis mo, pati ng magulang mo, tapos marireplace ka lang ng robot, no, ng AI. Napakasaklap. So hindi natin masasabi, pwedeng maging helpful siya sa health issues ang AI, di ko alam paanong application nun, no? Kung maganda man ang application na pwedeng magamit ng AI, possible na mag-pump ang mga coins, ang mga stock market. Pero yun nga,
hindi ko may expect na ganong kalaking use ni AI in the future kapag ang kapalit trabaho at buhay ng mga tao in the future. Kasi sabi ko buhay, no, kasi livelihood nila yun, no, na magtrabaho, pero AI ang magtatrabaho para sa kanila or marireplace sila, no. So anyway, yun lang yung ang update ko. Ingat sa trades, kung magte-trade man kayo, at GG's boys.